Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang Tindig Pinas, ang inyong tahanan na mapanuri, maingat at makabayang komentaryo. Kung bago po kayo rito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para lagi po kayong updated sa mga pinakabagong isyong pampolitika at panlipunan. Usap-usapan nga ngayon sa ilang media platforms ang tila pabirong banat ng isang host sa isang programa kung saan sinabi umano na ang pinaka-epektibong campaign manager ng oposisyon ay ang mismong Pangulo ng Bansa, si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa naturang komentaryo, ang ilang hakbang at desisyon ng administrasyon ay nagbubunsod umano ng pagtaas ng suporta para sa kabilang panig ng politika. May mga nabanggit rin tungkol sa isyu ng Pogo, kung saan sinasabing mabilis ang paglabas ng koneksyon ng isang insidente sa Pogo, kahit hindi pa umano tapos ang investigasyon. Binanggit din ng ilang survey results kung saan may mga oposyonistang personalidad na umangot sa rankings, habang ang ilan sa mga kalyado na administrasyon ay tila bumaba. Ang ganitong mga pahayag ay hindi natin tinatanggap bilang katotohanan agad-agad. Ito ay opinyon ng host na base sa kanyang obserbasyon sa kasalukuyang mga pangyayari. Ngunit hindi rin may kakaila na ito'y tumatama sa sentimiento ng ilang sektor ng publiko. Sa ganitong usapin, mahalaga ang transparency at responsible governance upang maibsan ang agam-agam ng mga mayan at mapanumbalik ang tiwala sa mga institusyon. Para po sa mas malalim na talahayan ukol sa isyong ito, panoorin po ninyo ang susunod na video. Thank you so much. Kasi tingin ko ang pinaka number one na campaign manager, effective ang campaign manager ng PDP laban ng oposisyon. Aha. Alam mo kung sino? Sino po? Walang iba kundi ang Pangulo natin, si Oh. Pangulong Marcos. Siya na ang campaign manager Oo, natin. kasi Wow. dahil sa mga ginagawa niya, tumataas ang rating ng oposisyon. grabe. Kasi nagbibuhay naman, dumali na naman tong DOJ natin kaya walang nasosolve na krimen ito Wala pang nangyayari, ilang araw pa lang, bumanat na agad na konektado daw sa Pogo. Nilagyan niya kagad. Nilagyan agad ng Tagline. conclusion, pero in the same breath, sinasabi, we are looking at all angles. Tinitignan nyo pala lahat ng angles Ano ba yung ibang angles? Ba't Ayun. Pogo lang ang lumabas? Parang sinisisi nyo pa yung biktima Mali. Kaya na-offend yung pamilya ng biktima. Namatayan na nga kung ano-ano pang sinasabi nyo. At alam mo, kaya lang ang problema, ayoko nang nag-aalis ng bansa Oo. Pinababayaan mo yung bansa, Juvie Hanggat- Ito mo, nung unang umalis ako, pumunta akong Tokyo. Apo. Nakidnap si PRRD. Akala ko nga kasama ka nun eh. Nakidnap. Oo. Bumalik ako. Opo. Umalis ako, nakidnap naman si Anson Ke. Ayoko na tuloy umalis Baka pag umalis ulit ako, baka kung sino naman makita. Ay, wag naman. Natataon talaga, attorney. Anyway, nasa award na rin tayo mga kasama ay batiin na natin at mukhang nagkakaroon ng slow, hindi naman ganun ka-slow, mabilisan at ibang klaseng shifting sa voter preference at ito po ay thank you so much kasi tingin ko ang pinaka number one na campaign manager, effective ang campaign manager ng PDP laban ng oposisyon. Aha. Alam mo kung sino? Sino po? Walang iba kundi ang Pangulo natin, si Pangulong Marcos. Siya na ang campaign manager natin. Oo, kasi dahil sa mga ginagawa niya, tumataas ang rating ng oposisyon. Kasi nagbibuisit sa pamahalaan Grabe, naisahan ako dun By the way, mga miyembro ng Congress na mga nasa majority, narinig niyong mabuti kanina yung umpisa ng programa, hindi po ini-endorso ng istasyon na to yung mga sinasabi ko Ay, rito. hindi po. Easy lang kayo, wag yung i-SMN na ito. Kung gusto nyo, kung kesa ganon, kausapin lang management, ako na lang patalisikin nyo rito. Anyway, Meron bang ganun? Wala naman by the way, belated happy birthday kay Boss Edgard. Hindi ako nakapunta kasi akala ko by 9 makakauwi na ako. Hindi pala't medyo pinakiusapan tayo ng kaibigan natin na wag munang umuwi. Siyempre, may karamdaman, pinagbigyan naman natin. So sorry boss Hindi ako nakakanta sa birthday mo. Ay, kumanta naman ako dito. Ganun ba? Kinantahan mo siya. Happy birthday. Ito na.
ang nasa top 12 ngayon. At syempre yung mga within striking distance. Ito ay ayon sa survey ng Pulse Asia. Credible ito. Opo. Yung Pulse Asia, matatagal na yan eh. Oh. Accurate sila, di ba? Lagi nilang nape-predict kung sino mananalong presidente, vice-presidente. Dekada na yan. Pulse Asia sa Social Weather Station. Then, may mga bago na reliable din. Yung Publicus ni Manutikia, very credible din yan. Magaling din yun, Oh, very credible din. At yung isa pa yung Okta, medyo okay na ngayon. Ang problema lang kasi sa mga tagapagtanggol ng pamahalaan, pag pabor sa kanila, yung survey, okay, credible. Masaya sila. Oo, pero pag hindi ka pabor sa kanila, katulad ng tumaas yung incidence ng self-rated o self-declared na gutom ang mga tao, eh sasabihin nila mali. Fake news. Eh, yun ang problema eh. Pagka pabor sa kanila, eso naman siguro ha, Ito ang cutoff number 12. Statistically, plus minus 3 daw ito. So, ito ilagay natin yung mga within striking distance. Yan. Okay, ito mga striking distance ha. Number 14 to 18 ay si Kiko Panghilina. Yan. 14 to 18. Malayo na yun. Hindi, nasa baba. Pero hindi pa... Pataas striking pa yun, distance. pataas. Pwede, pwedeng talunin, kumbaga. Pwede. Abot kamay. Pwede, sige. Next. Abot kamay. Kanta ni ano yan, hindi siya ni Sharon at saka ni Gabi, abot kamay. Abot kamay. Alam ni Kiko yan kasi asawa niya si Sharon eh. Abot kamay. Yun ay sa pelikulang Dear Heart. Di ba? Okay. Sharon yan ako eh. Sharon fan ako, alam ko lahat yan. Ang pangalan ni Sharon doon sa pelikulang yun ay si Christine at si Gabi ay si Mark. Di ba? Alam ko. Kaya iba partner eh. Oo, di ba? Opo. Number 13 to 16 kasi to 18 kasi nga plus minus eh. Opo. Ay si Senator Amy Marcos. Uy, galing. Lapit-lapit na rin. Bumababa eh. Bumababa yun. Oo, dati nasa ano siya eh. Mataas ang ranking nga. Nadadamay sa pangalang Marcos. Dahil sa Nilulungkot apelyido ako niya. kasi tingin ko sincere naman Opo. si Senator Manang- Marcos sa Opo. kanyang pagkontra sa mga policies o mga sinasagawa ng pamahalaan ng kanyang kapatid. Kaso mo, Opo. maraming hindi naniniwala. Kaya nga, nalungkot ako nung sinabi ni Hanilet Duterte na ek-ek lang daw. Yung assessment niya. yung investigasyon, palagay ko sincere po si Pangulong si Senadora Senator Amy Marcos. Kaya lang medyo bumababa. Ay, wala akong sinasabi, bumababa yung rating, ha. Hindi ko ano ba sabihin. Bumababa eh. Ano naman? Sige lang. Next. Pasok! Sino? Pasok na pasok! Sino pumasok? Sa top 12 ha? For the Oh, first time. galing. Si Sino? Representative Dan Marcoleta. Wow! Yan, umangat. Umangat. 12 to 18 siya. Yan. So pasok siya sa winning circle. Sa ngayon ha, Opo. as at that time ha, March 23 to 29. Alam niyo, yung tail end yan, mabigat eh. Gumaganong-ganon yan eh. Oo, delikado pa yan. Si Siso yan eh. Siso. Hindi Singson ha, Siso. Season. O number 11 naman ay si Ma'am Aquino. Wow! Ayan. Tumaas 12 din siya, no? din. Statistical dead heat to actually kung plus minus 3. Opo. 12 to 18. Tie sila. Ayun. It's a tie. And balon-balunan. Yan ang maglalaban, di ba, Tony? Oo, 13, 12, tsaka 11. O yan ha, nasa 12 to 18 din. Si Camille Villar. Yan. Tumaas si Camille Villar ha, dahil tumataas. sinuportahan nila, kinontra nila yung pagpapadala kay PRRD sa Hague. Dati mababa ang ranking ni Camille. Dahil pinakita ng mga Villar na sila ay nanindigan sa kanilang pagsuporta kay PRRD, Ayun. ay eto, Tumaas. Oo, ako na lang yata ang hindi tumataas. Tataas ka rin. Eto pa, isang tumaas. Opo. Dahil nasa oposisyon, yung mga nasa oposisyon na umaakyat ha, Talaga. umaakyat ang rating. Imagine mo, 11 to 17. Eh, dati nangangamotin ko. Walang iba, kundi ang first love ni Chrissy. Init Salvador. Si Ipe. Ipe. Ha? Ay, Ipe. Oh, yeah. Tumakas to si Ipe. Oh, yeah. It's so nice naman, Ipe. Ang landi niya. Hindi ba ganun magsalita si Chris? Gayang-gaya mo nga. Ay, Ipe. Oh, yeah. It's so nice naman. Ayun, It looks diba? like he's gonna win. May Ayun. Ipe. Pwede. Eto, bumaba ito bumaba. Bumaba Eto, naman. na 8 to 16. Dati mataas ito eh. Si Manny Pacquiao. Sayang. Nasa 8 to 16. Eto,
Ito naman consistent Sana naman ito. makahabol. 6 to 13. Si Lito Lapid. Yung... Pasok din si Abby Pinay. 5 to 12. Ben Tulfo, bumaba ito. Dapti, number 2, number 3 to eh. Oh? Number 3, number 4 to, si Ben Tulfo. O naging 5 to 12 na lang siya. Yan. Ben Tulfo. Pasok din ito. Ito, mukhang okay pa sa akin to. 5 to 12 din si Willie Revillame. Wow! Oh? Galing, ano? Bigyan ng jacket yun. Hindi ka ng jacket yan. O, 5 Daling to dito. 11 naman, si Ah. Ping Lacson. Oh. Eto, 5 to 11 din. Ang ating hari ng budots. Oh, Si Bong Revilla. Ano 5 to 10, si Pia Cayetano. No. Wow! O, number 4, solido, si Tito Soto. Wow. Tumaas. Dati to, medyo nanganganib. Ngayon, number 2 na. Si Pato de la Rosa. Wow! Number 2 pa rin, consistent. Si Opo. Erwin Tulfo. Oh! At siyempre, biglang naging number 1 ha. Dati number 1 si Erwin eh. Okay. Umpisa nung naaresto si PRD, si Bongo. Wow, number 1? Yun. Galing. Oh yeah. Yan. So, congratulations po sa inyong lahat, yung mga nasa winning circle. Ayan. Yan, okay. Pero 12 na attorney kailangan natin. 12 na. Ang patayan dyan, yung 6 to 12. Ayan. Yung 1 to 6, medyo assured na yan. Itong yung sina Tito Soto, Pia, unless may seismic shift na naman Yes. sa voter preference. Yan. Yes. Tito Soto, Ping, si Ben Tulfo, medyo okay na yan eh. Bumababa lang nga. Pero tingnan ninyo Opo. ilang days na lang ba? May 30 days pa, no? Isang buwan. Oh, yes. Mga isang buwan, more or less. Almost. Ang problema, ang kinakatakot ko, yung COMELEC natin nangangamote. Ayun na masama. O di ba may nakitang mga paraphernalia ng eleksyon na nasa isang pribadong tahanan? Ano ba Yun naman nga yun? eh. Ayaw nilang imbestigahan. Yun ang iniimbestigahan nila si Atty. Respicio. Yun ang sasabi na Baliktad. baka mahak. Dito sa Kwan, ayaw imbestigahan. Wala na tayong narinig. May narinig ba tayo kay Chairman Garcia tungkol dito? Wala. Yung mga malalaking billboards, eto, walang kakampi walang kalaban. Opo. Ang mga nakikita natin, yung nakikita lang natin, si Bongo, yung mga oversize. Opo. Yung Ano ba dapat na yung size? kay Singson, yung babaeng Singson, yung Si Ako Bicol. Ay, Ako Ilocano. yun. Mga oversize yun yan, kahit kakampi, si Dan Marcoleta, meron yata, oversize din. Si Manny Pacquiao, si Aimee, walang kakampi to yung iba dyan sinusuportahan ko, yung iba hindi ko nasasabihin, pero walang kampihan ito. Opo. Pakitanggal naman. Ayun. Ang kitang-kita naman po ang lalaki ng billboard. O baka 2 wala. by 3 lang, 2 by 3 meters laang. Ay siya. Ay sadyang Ay siya, kalaki. 2 by 3 lang. Aba naman. Lintik naman, jablo. Pero pagka may bibigyan na ng tarpaulin, alay, pwede kahit gano'ng kalaki eh. Yan, ang paimbestigahan natin yung mga paraphernalia sa yung sinasabi ni Atty. Respicio na mahahak. Ayun. COMELEC, please naman. Ala. Yung isang classmate ko dyan, Commissioner Ernest Maceda, di ba, Mr. Expose ang tatay mo. Dapat mag-expose ka rin dyan sa COMELEC kung ano yung hindi tamang ginagawa dyan. Ala, ay nakatago yan ang mga importante eh. Oo, speaking of hindi tama, natatawa ako rito sa nangyayari na naman Keystone Cups na naman Ano yung Keystone Cups? Hindi po. Yung mga pulis na kengkoy. Yung mga bubugoy-bugoy na kengkoy ng mga pulis na walang nahuhuli. I-google yung Keystone Cups. Pero Gayahin nyo attorney- si Dan Fernandez, i-google yung Keystone Cups. Eto, yung kidnapping ni Ginoong Anson Ke na nakakalungkot na Nakakalungkot. napatay Pinatay pa. kasama ng kanya driver na si Armani Pabilio. Kawawa. Unang-una, ito na naman, dumali na naman tong DOJ natin kaya walang nasosolve na krimen ito Wala pang nangyayari, ilang araw pa lang, bumanat na agad na konektado daw sa Pogo. Nilagyan niya kagad. Nilagyan agad ng Tagline. conclusion, pero in the same breath, sinasabi, we are looking at all angles. Tinitingnan nyo pala lahat ng angles Ano ba yung ibang angles? Ba't Ayun. Pogo lang ang lumabas? Parang sinisisi nyo pa yung biktima Mali. Kaya na-offend yung pamilya ng biktima. Namatayan na nga kung ano-ano pa sinasabi nyo. Yan ba'y sigurado kayo? Na Pogo. Kasi Kengkoy baka naman yan parang babalik na si Tebes, extradition. Ano nangyari? Hindi naman nakabalik babalik na si Tebes, nasa airport na bukas, takbuhan yung mga reporter doon, wala naman nangyari. Ayun. Yung anak ni Tebes, nanunuhol, yung pala hininga ng suhol, hindi nagbigay. Puro fake news ang
Alam mo itong si dating Congressman Kits Belmonte. Kilala ko to, alam nyo. Matinong tao ito eh. Alam nyo kung paano nasabi ko matinong tao. Naging suspect ito doon sa tangkang pagpatay kay dating Gobernador Arman Sanchez, yung bodyguard niya at saka yung security niya Opo. na pinasabog. Di nagkaroon ng warrant, nagtago. Ako ang abogado ni Arman. Later on, na-absuelto sila. Kasama yung nasirang Ricky Recto, dating vice-gobernador ng Batangas. Kapatid ni Secretary Ralph Recto. Oh. Mga kaibigan ko to, kaya lang sabi ko, pasensya na, trabaho lang ito. Opo. Dapat ito mga to galit sa akin eh. Dahil biro mo. Dahil sa akin, nagtago sila nung tagal na panahon. Talaga. Nung nagkita kami, Oh. sabi ko, pasensya na pare. Nung na-absuelto na sila, na-lift na yung warrant. Ang tagal Opo. ng taon, nagtago yung mga yan. Pasensya na kayo. Hindi, sabi niya, pare, okay lang yan. Alam naman namin ang trabaho ng Trabaho abogado. yan. Oo. So, matinong tao. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi ko naman talaga. Opo. Hindi naman po ako nagsabi na sila ang dapat idemanda. Pero nung na-absuelto na, okay na kami. Si Ricky, namatay yung tatay ko, umatin pa. Dapat ganyan. Oo, ganun nga. Oo. Kahit sa eleksyon, isang araw lang sila galit. Tapos Isang araw after lang ang voting, eleksyon, oo. dapat ganun. Ay dito wala nagtatanim ng galit Yun nga. dinadala pa sa Hague. Mali. Biro mo Mali yun. yung sa Amerika, yung ballerina, yung babae Opo. na ikinulong, American citizen kinulong sa Russia. Ordinaryong mamamayan. Okay. Pinilit ni Trump na ibalik sa Amerika. Yun nakabalik na. Ang galing. Pinaglaban niya. Oo. Ayun. Tayo, baliktad. Yung dating Pangulo natin, ibinibigay natin sa ibang tao. Yung tao na nagligtas sa atin na maging narco state. Yun. Pero, hindi ko naman sinasabing masama, pero yung mga mamamayan, hindi ko naman sinasabing hindi katungkulan ng ating gobyerno. Charged with cocaine trafficking. Binabalik natin dito. Bakit yung charge with cocaine trafficking kinukuha natin? Kasi mamamayan natin. But yung tao dating natin. Pangulo, binibigay natin. Di ba? Bago yung sa Qatar, yung katarngahan na nangyari sa kanila, diba sabi nila, inaresto daw dahil nagprotesta kay Duterte, parang tinatakot nila yung mga mamamayan natin sa ibayong dagat. Hindi naman pala totoo. OFW. Oo, hindi naman pala dahil doon aresto. At sabi nila, di ba, kinausap na daw ni Pangulong Marcos yung gobyerno ng Qatar, kaya Absuelto. napakawalan. Oo. Hindi pa pala nakakausap pinakawalan eh. Nag-credit grabbing pa yan ang nangyayari sa gobyerno yan? ito. Kaya nga itong ang ini-interview ako nung sa kriminalidad, itong Anson K, di ba? Na ayan na naman, Kengkoy na naman ang investigasyon. Palagay ko, ipabonjing-bonjing na naman ang investigasyon dito. Inaanunsyo na agad. Wala pa nga klaro eh. Wala pa nga naaaresto. Parang Tebes all over na naman ito eh. Hindi ganyan ang investigasyon. Sinasabi nila yung iba daw, privilege. Ba't yung Pogo, inilik nyo, yung iba privilege? Hindi ko maintindihan talaga itong Department of Justice. Kengkoy. Baka naman sir yung spokesperson lang Ewan, yan. si Secretary de Mulya mismo nag-a-announce eh. Ala, Basahin nyo yun. talaga? Parang hindi nila alam ang ginagawa nila. Para Oh my silang God. asong parang pusa hinahabol yung sarili niyang buntot. Paikot-ikot. Kita nyo ha, sabi ko nga sa kanila, bagamat natutuwa ako na nagsalita na yung Chinese community, Opo. nalulungkot din ako na kinailangan pa na isang miyembro nila ang Mawala. maging biktima ng karumal-dumal na krimen para sila magsalita. Oh my Kasi wala naman nagsasalita ng ordinaryong tao. Ang nire-rape, pinapatay, kinikidnap ng mga adik dahil lumaganap na naman ang drug addiction. Opo. Dahil nga wala lelembot-lembot ang gobyerno Parang natin. wala na tayong tagapagtanggol. Ang problema kasi, psychological yan. Yang epektong yan. Kasi, pag nakikita ang gobyerno ay mahina, ang gobyerno ay hindi sumusunod sa batas, na sila mismo ay lumalabag sa batas, psychologically, subliminally, nagtitrickle down yan sa mga kriminal. Oh my Ito God. po, yung mga pulis takot sa atin, gina-justify pa nga, di ba sinasabi, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay addict. Pinagtanggol pa. Oo, di ba? Yung iba naghahanap buhay lang. Yung pala eh. O di gagamit my kami God. ng drugs. Naghahanap buhay lang pala kami. Hindi ba nila alam kaya nga drugs yan? Kaya nga malaki ang kinikita dyan. Addictive yan, mga pogi. Oo. Nagkakaroon ng either physical or psychological dependence Opo. ang mga tao sa drugs. Kaya nga, addict nakaka-addict. Hindi ikaw ang addict. Yung mismong drugs, yun ang magpapa-addict sa'yo kasi hahanapin ang katawan mo. Ganon talaga ang timpla ng drugs. Kaya nga drugs Para ikaw ay ma-addict, umuulit-ulit ka, kumita ng malaki yung mga pusher. Oh my Ako God. sasabihin mo, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay hindi addict. Ma-addict yun. Gumamit yun isang beses, 2 beses. Sasabihin mo, okay lang, nagtatrabaho ka naman. After 1 week, 2 weeks, addict na yan. My Oo. goodness. Sige, ayaw niyo maniwala.
ni Chief Kenty, gumamit siya. Kasi nagtatrabaho rin siya ng late, di ba? Nagpupuyat din siya, gumamit siya ng shabu. Hindi pala addictive, tingnan ko hindi siya ma-addict. Pero attorney, para i-assume na isang addict ang isang tao kapag illegal yung drug, di ba? Illegal na nga. Ma-addict yung hindi. The mere fact na gumamit ka, mere possession lang nga Yun. Hawak-hawak mo lang bawal na, gagamitin mo pa. Pag sasabihin mo, okay. Ay anak ng pating. Anong kasalanan nila kung sakali? Sila nag-a-assume na mali pala yung Ay sinasabi. mali ang leadership, wrong leadership. Pero Oh my babalikan po natin yan sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo. In fact, wala pa po talang batas na nagsasabi na mag-online voting tayo. Now, they did that, online voting. Mayroon ba silang po pwedeng kaharaping kaso if ever na may tao na magfa-file against them? Actually, kaibigan ko rin kasi sila, no? Baka ma-misinterpret tayo. But objectively, meron. Because as to what are these cases, hindi ko na lang isabi. Tawagan nyo na lang ako. Nag-aalala kasi yung mga OFW natin na yung sinasabi nila na yung pangalan na nilagay nila doon sa balota o sa online voting, iba yung lumalabas. Ano pong masasabi niyo dito, Tol? Okay, first, una muna, no? Meron bang batas on online voting? Wala po, ha? Wala pang batas sa online voting. Pero itong ating Commission on Elections, perhaps out of their intention to really rationalize and make it easy for our overseas Filipino voters to vote, no, implemented on its own without a law, the online voting. Maganda siguro ang intensyon, pero maski nga sa Amerika, wala pang ang online voting. Selected lang masyado. Dito tayo, nagmamadali tayo masyado na wala pong batas. Basic po yun sa ating batas. Basic po yun sa ating legal system that agencies such as Commission on Elections merely implement the law. They cannot make or craft the law. In this case, it is our humble view that COMELEC has overstepped its bounds. No, it has exercising functions which is ultra vires, meaning beyond its authority. So, kaya nga po, siguro dahil wala masyadong konsultasyon, hindi ito masyado siguro na open up sa mga publiko, ang dami pong reklamo ngayon. We have to face that. And even if kaibigan natin yung mga nandyan, yung mga commissioners po dyan, we know them personally, we have to speak out na medyo talaga merong problema. Just like what has been stated ngayon, na kung sino yung ibinoto, iba po ang lumalabas. Yun. Ang explanation daw ni Chairman Garcia is encrypted daw yung mga data. In the first place, these plans should have been explained before to the people, to the OFWs. No? The processes should have been transparent. Paano magiging transparent po ito? Na ngayon lang po na-explain. And secondly, no, ang problema kasi niyan, you can only verify your votes 30 days thereafter. In the meantime, yung mga hackers dyan, yung mga malwares na posibleng present, may be able to do something to reflect your votes. But in the meantime, yung mga napunta doon, iiba as reflected nga dun sa mga napicturan po nila. Kaya nga po, meron talagang problema po dito. And tomorrow, no, at the very least, we might be filing a very urgent, most respectful, reiterative motion for issuance of TRO and injunction against online voting. Dahil nga po sa mga nangyayari. Kaya nga po yung mga estudyante ko sa Jose Maria College, no, Law School, nag-organisa po at nag-create ng vote guard, balot-balota, no, so that all of the complaints would be reported properly. We have to paper the world. What do you mean by paper the world? We have to reduce everything in writing, reduce everything in affidavit form, so that we can use the same in whatever pleadings that we may file in whatever forum or fora that we may go to, no? Such as the Commission on Elections as well as the Supreme Court, in order to impress and convince these entities, especially the Supreme Court, of the extreme and urgent necessity for them to act on the matter. Yun po ang aking answer doon. Attorney, ano naman po yung mga dapat gawin ng mga OFW mapatungkol dito sa issue na to? Kasi nag-trending talaga eh. At ito yung isa sa mga pinag-uusapan na iba yung nilagay nila doon, pero iba yung lumalabas, katulad doon yung nasa monitor na yan. So ano yung mga pwede nating maipayo sa mga hero abroad, sa mga OFW na maaari nilang gawin dito sa isyung ito? Okay, anong maaari natin gawin? First, paper the world.
What do I mean? Paper the world. You should document everything. Take pictures, no? At saka, ipa-record mo yan. Kung nandun kayo sa embassy, dapat ma-record doon na meron kayong complaint na ganyan. Tapos, ipasa po ninyo sa amin. Punta kayo sa Vote Guard, Bantay Balota, para ma-record po. Yung mga estudyante ko will be contacting you. If there is a need for you to execute an affidavit, then an affidavit has to be executed. Kayo na po, please help us. This is our only country. Kung magawaan na kayo ng affidavit, ipa-subscribe ninyo, anong tawag dito, punta kayo sa embassy para manotaryuhan po ito, para magiging affidavit natin ito, magiging ebidensya po natin. And then secondly, as much as possible, kasi ang explanation niyan kay encryption daw yan, no? Siguro, we respect that kung ganun nga. Pero ito lang ang encryption na ito, na pwede mo mabuksan after May 12. Ang daming mangyayari, no? An encryption, no, should work against intruders, not against yourself. Yes, Oo. Because I am a voter, I have the right to know and I have the right to be assured that my votes are actually reflected Yes. in a document. Paano yun? Pagkita mo, iba yung resulta. Ngayon mo lang nalaman na ganun pala. Tapos, ma-confirm mo after na ng elections. In the meantime, yung mga tao, what if lang may malware na maka-infect niyan? At saka, iba nga ang na-report doon. That is a very big possibility. And Yes. the COMELEC should not be onion-skinned to accept that fact because even the United States of American experts accept this fact. No? Kung nandun yan, yung mga natatalo, mag-question pa sa Senate Electoral Tribunal, naku, sino ang magdidesisyon yun? Yung mga Yes. na-elect naman na, what you call this, na questionable yung election. Kaya nga po, ang ating minumungkahi ay nandyan na yan, no? Enough ba yan na hindi na tayo boboto? Hindi, boboto pa rin kayo, no? Magpa-register pa rin kayo, pero ang recommendation ko ganito. Nandyan kasi sa batas, Sections 23, 24 of Republic Act 10590. What is 10590? That is actually the law which amended Republic Act 9189. So what does that provide? Under Section 23, voting may be physical or via mail. These provisions are not amended by any law. So punta ka doon, insist on your right because under Section 24, you are supposed to be allowed to physically vote. Yes. Kung hindi ka i-allow nun, no, ipa-record mo doon. And then, magpa-register ka pa rin, online voting ka pa rin kung hindi i-allow itong Section 23 and 24. But you have to inform us. I-inform mo kami, ipa-record mo yan doon sa embassy na hindi ka pinaboto physically, okay? But still participate, pero i-report mo sa amin sa Vote Guard, Bantay Balota, no? Para meron kaming data na hindi nila ini-implement itong Sections 23 and 24 of Republic Act 10590. Kaya para may datos tayo na klaro and maski hindi kayo pinaboto physically or via mail, no? Di participate pa rin kayo sa online voting, magpaturo kayo doon sa embassy mismo, no? I know that under their COMELEC resolution, only illiterates lang, pregnant, ang pwedeng pumunta doon. But that is only a COMELEC resolution. You insist that you have the right based on a law, ha? Batas po ito. Hindi ito pwede i-amyenda ng mga COMELEC resolution lamang. Naku, kaya nga, lahat ng mga first year, second year law student ko, alam nila ito, na yung batas ay hindi po na-amyenda ng COMELEC resolutions lamang. So, we will politely insist, kung hindi talaga kayo pabutuhin based on what I have said, then participate still in online voting, but paper the world. I-document mo lahat. Yun po. Follow-up question, Jay? Meron pa kasing attorney na bakit nung unang parang inilabas ito ni Garcia, bakit hindi agad nila sinabi na ganito yung mga mangyayari or ganito yung mga makikita ng mga OFW dyan sa online voting na yan. Oo nga. So may mga nagsasabi pa na parang kayang-kayang paghiwalayin daw or paghimay-himayin ng online voting na to yung mga binoboto ng mga OFW. Parang ang ibig nila sabihin kaya pa nilang baguhin kasi nga kung dito nga ang binoto mo PDP, ang lumabas puro ibang mga pangalan, so talagang sobrang natatakot yung mga OFW. Yes. That is really a valid concern. No? I really hope and pray that our Commission on Elections chairman and the commissioners, they are highly intelligent lawyers, no? And they are and they know that our concerns are legitimate concerns po. Kaya nga po ang gagawin po natin is we really
is we really have to protect ourselves, no? And we have to ensure na makaparticipate pa rin kayo na kasi nga po dapat po dito may transparency, no? The entire rationale, the entire purpose of the Commission on Elections is to provide us, guarantee us a hope-free, ano may hope-free? Honest, peaceful, free, credible elections. In order for you to have a credible elections, your processes must be transparent. Ayun. The processes must inspire voter confidence. Ang problema dito, parang nawawala po yung voter confidence kasi nga po magboboto ka, hindi mo nakikita kung sino yung binutuhan mo, tapos iba pang mga pangalan ang lumalabas. Yes. Something has to be done here and hindi po pwede siguro sa tingin ko kulang yung sinabi ni COMELEC chairman na encrypted yan. Makikita mo naman yan after May 12. Grabe yan. It cannot inspire confidence. Yes. As a matter of fact, it creates more doubts. Kasi with hacking, with very complicated and high-tech technologies right now, anything can happen. Perhaps, just a suggestion, hindi po ako nagmamagaling ha. Ako lang po ay hamak na taga Davao del Sur lamang. Taga Sub-Saharan. Taga Sub-Saharan Mindanao. Why not implement the law? Section 23 and 24, allow physical voting. No? Allow voting by mail. It is provided for by law. It is just a matter of implementing what was done before and implement it now. So, yun po ang aking humble suggestion on the matter. The processes, the legal system already allows it to be implemented. Then why not implement the same? Alright. So sa akin, attorney, no, encryption meaning that they are translating the online document into a codes, no? So ngayon, nawawala na yung transparency kasi hindi makikita ng ating mga kababayan nga yung kung sino yung mga binoto nila. So parang tinanggalan, nawala talaga yung transparency katulad din na nangyayari ibang bagay sa ating gobyerno ngayon. So na attorney, sinabi mo kanina na wala sa batas na pilitin tayo na magkaroon ng online voting. In fact, wala pa po talang batas na nagsasabi na mag-online voting tayo. Now, they did that, online voting. Mayroon ba silang pwedeng kaharaping kaso if ever na may tao na magpa-file against them? Actually, kaibigan ko rin kasi sila. No? Baka ma-misinterpret tayo. But objectively, meron. Because as to what are these cases, hindi ko na lang isabi. Tawagan nyo na lang ako. No? Kasi dapat kasi kung anong nasa batas, yun po ang i-implementa natin. Actually, online voting was likewise suggested during the chairmanship of Sheriff Abbas. Yun, estudyante ko yun sa Ateneo de Davao. Yes. Sub-Saharan Mindanao din yun. Ayun. Oo, pero sabi ni Chairman Abbas, maganda yan, pero wala pa kasing batas, hindi natin i-implementa yan. Oo. Pero ngayon, si Chairman Garcia, inimplementa na niya, maski alam niya na wala pong batas dito. As to why, maybe is motivated by the fact that there is a need for us to be efficient and to be fast in delivering results. But efficiency should not be the sole reason for sacrificing credibility. Ayun. Credibility is a sacrosanct characteristics in an election process. Kasi kung hindi credible, wala nang trust yung tao doon sa election mo, baka po mawawala na ng saysay ang entire process. Voting, no? The votation process is a sacrosanct process. Ito lang po ang in 3 years. Ito lang, isang araw lang may totoong kapangyarihan yung tao. Yung magpili siya ng kanyang mga opisyalis. Isang araw lang. For 3 years, wala na. Yung mga opisyalis na ang hawod sa amin. Ano ba yung hawod sa siga? Oo. Isang araw lang. Yung isang araw pa lang na binigay ng mga botante, ay medyo questionably pa yung proseso, then we really have a problem. Yes. No? We are attacking the credibility of the elections. No? So, yun po, sana may gawain talaga dito na mabilis at epektibo. Alam niyo, partners, attorney, ang napansin ko lang dito para tayong Miss Universe, online voting no? Pero kidding aside, sinabi din nila doon, kaya daw naka-encrypt yan para daw maiwasan yung vote buying. Ano po masasabi niyo, attorney? Well, I understand that because under the Omnibus Election Code, no, you could not publish the specifics as to who you voted for. Okay? But there are ways naman na they should understand that what if pala you will make it you will issue a resolution. Okay, so that you will feel confident. You have the right to take a picture of it, but you are prohibited from showing it to anyone. If there is evidence that will be presented,
showing and proving that you presented it to another person, then you can be made liable. O yun, that solves the process. That solves the fear that, na election offense yan. No? So, kung dinaan nga ito sa klarong konsultasyon, siguro na didiscuss po ito. And as a matter of fact, under Section 41 of Republic Act 10590, yung rule-making authority nga sana ng Commission on Elections should have been subjected to real and honest-to-goodness consultation. Pero sa tingin ko lang dito, with all humility and with all good faith, parang kulang po. Ayun, Ajay. Attorney, kung sakali man na ito ay, kung sakali lamang po na ito ay bandang huli, ay mapatunayan na merong dayaan na mangyayari dito sa online voting na to. At ito ay hindi naman na nagulat tayo na bigla na lang ipinasa to. So sino ho kaya yung mga maaaring managot? Kaya rin po bang madamay dito ang presidente dahil pinayagan niya tong ganitong wala naman sa batas? Well, objectively speaking, yung Commission on Elections, by law and by pursuant to our 1987 Constitution, independent body siya. Yes. Supposedly, it is not subject to any dictation or influence by the President of the Republic of the Philippines. Kung baga, legally, the buck stops at the COMELEC chairman. Legally po. But if we can establish other evidences pointing to the direction of Malacanang, then it may be a probability. Pero yun din, the only way by which you can question the president is via impeachment din kasi. Yes. So yun din ang mahirap po dito, reality po sa ating bansa. Ako dito, attorney, sa yung process nito. May guidelines sila, katulad ng sinabi mo kanina, na ikukulong yung maglalabas online ng kanilang mga vote results, no? Pero kung makikita mo doon sa, inimuestra kanina, yung ginagawa noong sa OFW habang siya ay bumoboto, makikita po natin doon na may check your vote. Then once na click mo yung check your vote, encrypted naman. So, parang dito pa lang, parang may nangyayari ng panluloko eh. Kasi you want the OFW to check their votes, pero ang makikita nila doon, iba. So nagkakaroon ng confusion. Oo. Hindi lang confusion. Total confusion talaga po siya. Total confusion kasi check your vote tapos iba yung lumalabas. May mga pangalan pa na iba na hindi nila binoto. So, whose fault is that? The person who created the system. Yes. And the system, by the way, is SMS Global Technologies Incorporated. So, it's Ano sa palagay ninyo mga kababayan? May basehan pa ang sinasabing ito o isang opinion lamang na dapat suriin ng maingat? Ibahagi po ang inyong saloobin sa comment section dahil ang inyong boses ay mahalaga. Huwag pong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa Tindig Pinas para sa mas marami pang makabuluhang talakayan. Hanggang sa susunod na episode, magbantay, makialam at manindigan para sa katotohanan.